Naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang nasa trabaho ka o sa ministry, tapos kahit anong gawin mo, parang walang nangyayari? Yung parang nagsasalita ka pero walang nakikinig. Oo, yun nga. Nag-present ka ng plano, lahat naman tumatango, pero sa loob-loob mo, alam mong pag-alis mo, wala ring gagalaw. May sumusunod pero hindi buong puso. Eksakto. At base sa mga source na pinadala mo, nalaman namin na hindi yan problema sa galing mo eh. Hindi. Problema yan sa impluensya. At yan yung madalas na hindi natin napapansin kasi akala natin basta may posisyon ka, may authority, sapat na. Yun ang akala natin. Kaya ngayon, yan ang susuriin natin. Aalamin natin yung pagkakaiba ng tunay na impluensya sa simpleng otoridad lang. At bakit yung isa nagiiwan ng pangmatagalang epekto? Yan. Yun ang misyon natin ngayon. Alam mo, sa lahat ng binasa namin, ang unang-unang nag-stand out sa akin ay itong ideya na paano kung yung mismong konsepto natin ng pamumuno, yung posisyon, yung kontrol. Yung pala yung problema. Yun pala yung pumipigil sa atin para maging tunay na leader. Nakakagulat, di ba? Malalim yan. Kasi sanay tayo na ang leadership parang hagdanan, paakyatan. Tama. Pero yung titulo, ayon sa sources mo, ang nakukuha lang yan ay yung tinatawag nilang compliance without commitment. Yan. Yan yung term na sobrang tumatak sa akin. Compliance without commitment. Sumusunod sila kasi. Kasi kailangan. Oo, kasi yon ang nasa job description. Kasi takot sila sa'yo marahil. Parang sa opisina, pag sinabi ng boss, tapusin to bago mag-alas 5. Gagawin ng lahat yan, walang tanong. Pero pagdating ng 5:01 p.m., Tapos na. wala na silang pakialam, walang ownership. Walang puso. Exactly. Kasi yung authority, external yan eh. Nakakabit lang sa ID mo, sa business card mo. Pero yung influence, iba yun. Internal yon. Internal. Nakadikit yan sa pagkatao mo. At ang pinakamagandang tanong na binigay ng sources mo ay ito. Ano yan? Kung tatanggalin ng titulo mo bukas, may susunod pa rin ba sa'yo? Ouch! Ang sakit ng tanong na yan. Pero totoo! Yan ang tunay na sukatan. Yan ang litmus test. Sobra. Naalala ko tuloy yung kwento sa mga material mo. Perfect example nito. Yung sa conference meeting. Oo. Isang leader, nasa isang malaking meeting. Ramdam mo yung tension sa kwarto. Palpable. Oo. Naglalatag siya ng bagong plano, pero kitang-kita mo sa body language ng lahat. Naka-cross arms, walang ngumingiti, walang may gusto. Naranasan na nating lahat yan. Yung parang kinakausat mo lang yung pader. Ito ang gagawin natin. Period. The command. Natapos yung meeting, nagsialisa ng lahat. Pero ramdam na ramdam niya, walang mangyayari. Parang nagsalita lang siya sa hangin. Yun ang compliance. Okay, sige, pero sa isip nila, bahala ka sa buhay mo. Tama. Pero may part 2 yung wento, di ba? At dito nagiging sobrang ganda. Dito yung twist. Ito na. Lumipas ang ilang linggo, nasa simbahan naman siya. Pagkatapos ng isang malaking event, pagod na lahat, nagsiuwian na. Pero may nakita siyang isang volunteer, isang matandang babae, mag-isang nagliligpit ng daan-daang upuan. Imbis na mag-utos, alam mo ginawa niya? Hinubad niya yung coat niya. Hinubad niya yung coat, binaba yung bag, at walang imig siyang tumulong magbuhat ng upuan. Walang sinabi. Walang sinabi. Maya-maya, may isa pang leader na nakakita sa kanila. Sumunod din. Tapos isa pa. Hanggang sa yung tahimik at nakakapagod na trabaho, naging kwentuhan at tawanan. Wow. Kinabukasan, yung leader na to, sunod-sunod yung email na natanggap niya. Di utos, mga taong nagtatanong, saan po kami pwedeng tumulong sa susunod na project? Grabe yung shift, no? Ibang-iba. Iisang leader, dalawang sitwasyon, dalawang magkaibang resulta. Kasi sa unang eksena, ang postura niya, nasa taas ako, makinig kayo. Leadership by command. Yun. Sa pangalawa, nandito ako sa baba, kasama ninyo. Leadership by service. Hindi niya ginamit yung posisyon niya. Ginamit na yung kamay niya. Yung kamay niya. Yun ang nagpabago sa lahat. Doon nabuhay yung tunay na impluensya. So, kung hindi pala command and control ang sagot, ano yung alternatibo? May ipinapakita bang parang gold standard ng pamumuno ang mga material na ito? Meron. At dito na tayo papasok sa pinakapuso ng usapan natin, yung ideya ng servant leadership.
At ang ultimate model, sabi sa sources mo, ay si Jesus. Walang iba. Specifically, yung eksena sa John 13. Grabe yung detalye sa pagkakakwento, isipin mo. Huling hapunan, The last night. ilang oras na lang aarestuhin na siya. Alam niyang mamamatay na siya. At sinasabi doon, alam na alam ni Jesus na the Father had put all things under His power. Nasa kanya na ang lahat ng otoridad sa buong universe. Kung may pagkakataon para mag-power trip, ito na yon. Ito na yung moment para magbigay ng isang grand final speech mula sa isang trono. Yun ang ine-expect, di ba? Pero hindi yun ang ginawa niya. Naghubad siya ng panlabas na damit, kumuha ng tuwalya, Itali sa baywang niya. tumuluhod, at isa-isang hinugasan yung madumi at maalikabok na paa ng mga disipulo niya. Kailangan nating ipos sandali at damihin yung bigat nun. Sa kultura nila noon, yung paghugas ng paa. Hindi siya basta-basta lang, no? Hindi. Yan ang trabaho ng pinakamababang alipin sa isang bahay. It was scandalous. Nakakahiya. Kaya pala ganun yung reaksyon ni Peter. Oo, sabi ni Peter, Lord, ikaw, huhugasan mo pa ako? Hinding-hindi. Para sa kanya, insulto yun. Hindi tama na ang guru at Panginoon nila ay gagawa ng trabaho ng isang alipin. Doon pumapasok yung isang konsepto sa sources mo na medyo, teka, paano ba i-explain? Yung kenosis. Yung sa Philippians 2, Oo. yung self-emptying. Paano ba yung sa mas simpleng paraan? Ang kinosis, yung kusang loob na pagtalikod sa iyong status o pribilehyo para sa kapakanan ng iba. Hindi ibig sabihin na nawala yung pagka-Diyos ni Jesus. Okay, so hindi siya nabawasan. Hindi. Ang ibig sabihin, kusanyang hindi ginamit yung divine authority niya para sa sarili niyang advantage. Instead, ginamit niya yung kapangyarihan niya para maglingkod. Binabaliktad niya yung lohika ng mundo. Totally. Pero, in fairness, ang hirap gawin nun. Lalo na sa corporate world na puro climbing the ladder ang usapan. O kahit sa ministry, minsan may hierarchy din. Diyan nga nagiging radikal yung turo ni Jesus. Sinasabi niya, ang tunay na kapangyarihan ay hindi takot lumuhod. Ang pagluhod ni Jesus ay hindi tanda ng kahinaan. Tanda yun ng ano? Ito ay tanda ng sukdulang kumpiyensa. Kumpiyensa sa kung sino siya at ano ang misyon niya. Hindi niya kailangang patunayan yung sarili niya sa pamamagitan ng posisyon. Yung paglilingkod na mismo, yung patunay. Eksakto. Dito, ang influence ay hindi na lang isang strategy. Bunga na siya ng pag-ibig. At yun yung klase ng impluensya na hindi kayang bilhin o pilitin. Okay, so si Jesus yung ultimate example. Pero baka isipin ng iba, teka, Diyos siya, hindi ko naman kayang maging ganun. Meron bang ibang halimbawa sa sources? Yung taong katulad natin may mga kahinaan na nagpakita rin ng ganitong klaseng impluensya. Meron. At ang ganda ng comparison na ginawa sa mga material. Pinagtabi niya si Paraon at si Moses. Parehong leader. Parehong leader ng isang malaking grupo ng tao, pero magkalayo yung style nila. Si Paraon parang yung definition ng leadership by coercion. No? Oo, saan ba nakasalala yung kapangyarihan ni Paraon? Sa takot. Sa dahas. Sa pag-dehumanize sa mga alipin niya. Ang goal niya ay production. Sumusunod yung mga tao kasi kung hindi, patay sila. May tiwala ba sila sa kanya? Wala. Takot lang. Kaya nung nawala yung military power niya sa Red Sea, anong nangyari? Gumuho lahat. Gumuho. Yung impluensya niya, nakakabit lang sa takot at sa pwesto. Tapos on the other side, andyan si Moses na inilarawan sa Numbers 12.3, isang detalye na binigyang diin talaga sa source bilang ang pinakamapagkumbabang tao sa balat ng lupa. At hindi siya perfecto, di ba? Malayo, maliitin ang ulo niya minsan, nagdududa, may history pa, marami siyang baggage. At iyan ang nagpapatunay ng punto. Hindi kailangan maging perfecto. Ang kaibahan ni Moses, yung authority niya hindi galing sa sarili niyang talino o lakas. Saan galing? Galing sa pagiging dependent niya sa Diyos. Dito pumapasok yung konsepto na tinawag nilang moral gravity. Moral gravity, gusto ko yon. Parang yung araw sa solar system. Ito ang impluensya ni Moses. Hindi niya kailangan sumigaw o mamilit. May bigat yung karakter niya. May bigat yung karakter niya, may bigat yung relasyon niya sa Diyos, kaya natural na sumusunod ang mga tao. Kahit nung kinwestiyon yung leadership niya ng sarili niyang mga kapatid. Oo, sina Miriam at Aaron.
Anong ginawa niya? Hindi siya nakipag-away? Hindi siya nag-post sa social media para ipagtanggol ang sarili niya? Nanahimik lang siya. Nanahimik siya at hinayaan niyang Diyos ang magpatunay para sa kanya. Ang galing nun. Ang impluensyang matatag pala ay hindi kailangang maging maingay para ipagtanggol ang sarili. Yung karakter mo na mismo, yung depensa mo. At yun ang kabaligtaran ni Paraon. Kapag kinwestiyon mo si Paraon, pugot ang ulo mo. Kapag kinwestiyon mo si Moses, ang Diyos ang sumasagot. Ang daling humanga sa mga kwento ni Jesus at Moses, no? Pero yung tanong palagi sa isip ko, okay, sige, paano ko to gagawin sa Lunes ng umaga? Sa totoong buhay, Saan natin sisimulan to? dito nagiging sobrang practical yung mga material. At ang una ay yung koneksyon ng emotional intelligence at spiritual maturity. Akala ko magkahiwalay yan. Akala natin, pero sinasabi dito na halos isa lang sila. Paano yun nangyari? Isipin mo yung mga bahagi ng emotional intelligence, self-awareness, self-regulation, empathy. Okay. Ngayon, isipin mo yung bunga ng espiritu sa Galatians 5. Pag-ibig, pagtitiis, kabutihan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Oo nga no, halos magkatunog. 'Di ba? Sinasabi ng source na ang bunga ng espiritu ay hindi lang mga abstract spiritual concepts. Sa practical na paraan, ito ay mga leadership competencies. So paano ka magkakaroon ng influence kung... Kung hindi ka marunong magpigil ng sarili sa gitna ng pressure o kung wala kang empathy para intindihin yung pinagdadaanan ng team mo. So, ang paglago mo bilang leader ay direktang nakakabit sa paglago mo bilang tao. Wow. May mga tanong din dun sa source na parang sampal sa'yo eh. Oo, yung mga self-reflection questions. Yung sinusunod ka ba ng mga tao dahil kailangan o dahil gusto nila? At yung sinabi mo kanina, mananatili bang impluensya mo kung alisin ang titulo mo? Inamin ko, nakakatakot sagutin yan. At yung honesty na yan, ang simula ng lahat. Para maging mas konkreto pa, may binigay silang parang servant leadership checklist, 4 na simpleng punto. Okay, game. Isa-isahin natin. Ano yung una? Una, pakikinig bago mamuno. Simple lang yung tanong. Sa mga meeting mo, mas marami ka bang nagsasalita o mas marami kang nakikinig? Ouch, guilty. Minsan kasi papasok ka sa meeting na may agenda ka na at ang goal mo na lang ay i-convince sila. Hindi na makinig. Okay? Pangalawa. Pangalawa, pagpapalakas sa iba. Nagtitiwala ka ba sa team mo? Binibigyan mo ba sila ng tunay na responsibilidad para lumago sila? O gusto mo laging dumaan muna sa'yo ang lahat? Micromanagement. Oo, ang servant leader daw ay nagpapalago ng ibang leader, hindi lang ng mga tagasunod. Dito ako medyo nahihirapan. Kasi minsan mas mabilis kung ikaw na lang ang gagawa, 'di ba? Pero ang sinasabi nito, mas importante yung long-term growth ng tao. Tama. At yung pangatlo, super critical. Pagpapakumbaba sa pamumuno. Tumatanggap ka ba ng kritisismo ng hindi nagiging defensive? At mas mahalaga, kaya mo bang aminin sa publiko kapag nagkamali ka? Yan yung totoong test of character. Yung pag-amin ng pagkakamali. Okay, at ang panhuli. Pang-apat, katapangan sa paglilingkod. At maganda to kasi sinisira nito yung akala na ang servant leadership ay pagiging mahina. Mo pagiging pushover. Eksakto. Ang tanong dito, handa ka bang gumawa ng mahirap na desisyon? Halimbawa, i-confront ang isang team member para sa kapakanan ng misyon at ng buong team kahit hindi ito popular. So hindi ito pagiging Mr. Nice Guy. Ito ay pagiging matapang para gawin ang tama para sa mga taong pinaglilingkuran mo. So, itong checklist, parang daily exercise to. Araw-araw. Ang influence ay hindi parang switch na ino-on mo lang. Ito ay parang halaman na dinidiligan mo araw-araw sa pamamagitan ng maliliit na gawa ng paglilingkod, pakikinig at integridad. It's a long game. It's a very long game. Alam mo, sa huli, base sa lahat ng pinag-usapan natin, naging sobrang linaw sa akin ang pinagkaiba ng influence sa manipulation. Anong para sa iyo ang pinakasama rin nun? Ang manipulation, ginagamit ang tao para maabot ang isang goal. Ang influence, pinapalago ang tao habang inaabot ang goal. Ah, ganda. Yung isa, transactional. Yung isa, transformational.
Yung pamumunong nakabase lang sa authority, baka kayang magtayo ng gusali o mag-hit ng sales quota. Okay, may output. Pero ang pamumunong nakabase sa influence, yun ang humuhubog ng tao. At yun ang nagtatagal. Maganda yung sinabi mo. Kasi sa dulo ng buhay natin, yung tunay na impluensya ay yung marka na iniiwan ng karakter mo sa buhay ng iba. Ito yung pamana na hindi nabubura kahit magbago pa yung posisyon mo. Yung mga kwento nila tungkol sa'yo. Oo, yung mga kwentong isa sa tinig nila tungkol sa'yo 10 taon mula ngayon, hindi tungkol sa mga utos mo, kundi sa kung paano mo silang pinaramdam na mahalaga sila. Kaya bilang panghuling pagninilay para sa iyo na nakikinig, kung may isang maliit at intentional na gawa ng pagdilingkod, isang bagay na hindi mo karaniwang ginagawa, na maaari mong simulan bukas para palakasin ang iyong tunay na impluensya, ano kaya yon? Baka yun na ang simula ng lahat.